Hello po mga kababayan at kamusta po kayong lahat, and once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan at bibigyan ng opinion at reaction ay ito pong tumitinding pag-encroach ng China sa ating West Philippine Sea, no? Kasi po, ang latest po diyan, no, nakahanap po tayo ng mga iba't ibang mga balita sa mga iba't ibang mga stream media, no, sa kanilang mga online news. At dito nga po sa balita ng Manila Times, no, nung September 15, Chinese boats renew swarming in West Philippine Sea. So talaga pong agresibo na po sila, tulad nga po ng sinasabi ni DND Secretary Gibo Teodoro that Chinese is aggressively expanding its claim to that South China Sea, no? Ano na nga sila, expansionists. They're not colonialists na. Hindi na sila colonials, kundi mga expansionists because they're expanding their territory mostly on that West Philippine Sea. Kalaunan, baka pati Pacific, no? Ibig sabihin nasakop na tayo. Mag-e-extend na sila. They will do the same thing what they're doing right now, encroaching to Pacific. Hindi naman papayag diyan ang sinasabi ni Robin na mga Amerikano, no? So dito talagang makikita po, yan po, salamat po, no, dito sa Manila Times, no. Meron pong aerial footage, no. Ito baka ikagagalit na naman ito ni Mr. WTF, number 1 senator, no, na bakit merong aerial footage? Amerikano ba yan? Yan. Ito po balita. Close to 30 Chinese fishing vessels o yung CFVs have been massing at several locations in the West Philippine Sea, the AFP Western Command reported on Thursday. The renewed swarming of Chinese boats could further fuel the already volatile situation in the West Philippine Sea, where incursions by Chinese Coast Guards and maritime militia had become more frequent. Biruin nyo, 30. Ano daw sila? Mga fishing vessels. Anong pinipish nyo dyan? No, siguro ito yung isa sa mga dahilan kung ano ang pinipish na itong mga Chinese fishing vessels. Western Command said aerial photos conducted by September 6 and 7 spotted 23 Chinese fishing vessels in Rusul o yung Iroquois Reef, 5 in Escoda, the Sabina Shoal, and 2 in Baragatan, the Nares Bank, which is about 100 nautical miles from Palawan province. O biruin nyo, di ba? That's expansionism. Mamaya yan, sakop na ang Palawan. Hindi pwede yan. Di po ba? Mangyari na ang dapat mangyari. O dito, Mr. WTF, number 1 senator, anong masasabi mo dyan? 100 nautical miles from Palawan. Doon po sa nabasa kong report, no, na interview kay DND Chief Secretary Gibo Teodoro, sabi niya, ang kiniklaim natin is 200 nautical miles from the nearest islands we have, which is Palawan. From Palawan to 200 nautical miles, that's our own. That's the West Philippine Sea, our economic zone. And these Chinese fishing vessels are now in our exclusive economic zone. Why? There are only 100 nautical miles from Palawan. O di po ba? Anong masasabi nyo dyan mga kababayan? Dapat yan, tinataboy natin yan. Kung sila marunong mag-water cannon, i-water cannon din natin because there are now in our exclusive economic zone. Kundi, puro aerial photo na lang tayo. Aerial photo. Kasi kaya nakakapasok ito, walang gwardiya doon sa ating sinasabing 200 nautical mile. Kulang po kasi tayo. Yan ang nagagawa na hindi pinahalagahan ng mga previous administration ang ating AFP at Coast Guard.
Di po ba? Kaya nga sabi nga ni Mr. WTF, Coast Guard ay civilian lang yan. Pulis nga lang yan. Oh. Pulis pangkaragatan lang yan. Lang. Oh. Kumbaga, baliwala lang yan, kaya nabaliwala nga sila. Di po ba? Uulitin natin, mind you, yung barkong nakatenga dyan sa Ayungin Shoal, ano? Palatabahan. Di ba? Nakakahiya eh. Akala natin, nung pinaalis yung matandang Marcos, giginhawa tayo, uunlad tayo. Ano nangyari? Di po ba? Nawindang po tayo. Napabayaan ang ating defense. Right now, nagkukumahog tayo. Even the minority, yung mga anti-government na mga lawmakers, now they are siding with the defense na kailangan paunlarin. Eh bakit hindi nyo nakita yan noon pa? Di po ba bago pa pumasok si Duterte nung panahon ni Panot na sinasabi nyo pinaglaban nyo yan, bakit hindi nyo binuhusan ng pondo ang DND at Coast Guard? Di po ba? At dapat nalaman nyo na rin na sana tanggalin ng Coast Guard sa DOTR kasi under DOTR yan. Ilagay nyo na rin yan under the command of our military. Ayun lang po yung sa aking opinion. Kasi sabi sa report ng mga Philippine Coast Guard officials natin, based on their findings, based on their research, that the Coast Guard of China is now under their military. They are not abiding, remember, no? They are not abiding to the international law na dapat ang Coast Guard ay civilian in nature. No, sila po ang magpupulis ng karagatan. But they are not under the military. Oh. Pero hindi po yun sinusunod ng China. Ayun ang hindi maintindihan ni Mr. WTF. Hindi sinusunod ng China ang international law. Ayun ang pinapaliwanag ng mga political expert at nitong mga Coast Guard officials. Pero si WTF, senator, ayaw niyang tanggapin. Di po ba? Chinastize niya pa sila. Sarcastic pa, parang ininsulto niya pa ang ating mga official ng Coast Guard. Kaya nga po ang sabi ni Jay Tariela hindi kami makakuha ng suporta. Maski na sa verbal lang, hindi kami makakuha ng suporta. And they cannot even condemn this. Itong expansionism, no, pagiging expansionist ng China, hindi nila makondemn. May napanood pa nga akong video kahapon, no? Yung kay Top 1. Top 1, shout out na lang kita. Pinapanood ko rin po yan si Top 1. Nabigla po ako. Pero yung video na yun na pinakita ni Top 1, credit sa isang vlogger, na, ayun, si Mr. WTF, no? O ano-anong pinagsasabi doon. My gosh. Bibili ba ako dito kay Mr. WTF? I-condemn mo ito. No? Makikita natin kung ano ang bakit sila nag-swarming dyan sa ating mga islands na which is 100 nautical miles away from the Palawan province. Di po ba? Escoda Shoal, no? Yung isa sa mga pinuntahan ng 5 mga FBs nila, serve as a marker for the approach to Ayungin Shoal. Lumalapit sila. Nako, may balak tong mga to. Where Chinese ships had been shadowing and harassing boats delivering supplies to the Philippines military station there. Ayun po ang sabi ng Westcom. Quote, the increased presence of CFBs o yung Chinese fishing vessels raises concerns regarding the potential implications for the Philippines' maritime security, fisheries, conservation, territorial integrity, and preservation of the marine environment. Tandaan nyo to ha. So lahat importante yan, including yung mga fisheries, yung ating mga kababayang mangingisda. Kasi sila nahaharas din eh. Di po ba? At also this one, kayong mga environmentalists, take note of this. Preservation of the marine environment. O, ayan po ha. O, puputulin na natin ito dito kasi napakahaba po nito. No? Gusto ko lang i-focus yung preservation of marine environment, yung marine life doon sa mga shoal na yan, sa mga reef na yan. Okay? Ituloy po natin dito. O, ipaalam ko lang sa inyo yung balita sa balita. O, sabi dito, AFP na alarma na. 40 Chinese fishing vessels na ispatan sa Rusul Reef. O di ba pareho lang sila ng report nung isa. Kanina mahigit 30. Ito may bilang ng eksakto 40.
Ha? Pareho lang po yan, tinagalog po yan, no? Okay? Pinapakita ko lang sa inyo. Ito, next. Sa ulat ng Tribune, o ayan. AFP monitors Chinese sightings, coral condition in Rosal Reef. O yun? Baka nga po, itong 40, no, ng mga Chinese fishing vessels kuno, no, ay ito ang ginagawa dyan. They are cleaning up the bottom of the sea. For what? Probably, pag nakita nilang wala na yung bantay natin, they will gonna slowly creeping in, they gonna barricade down, para pagbalik ng bantay natin, wala na. Kasi yun po yung sabi ng isang opisyal eh. Siyempre, kailangan din nilang mag-rotate, mag-refuel, so aalis sila. Sino nandoon? Diba? Bantay sa lakay. Tama po ba yun? Bantay sa lakay? O mali yata? Hindi bantay sa lakay kasi bantay sinalakay, no? Kumbaga, tama naman. Sila nakabantay sa malayo. Titignan kung aalis yung mga bantay natin. Pag umalis yung bantay natin, walang natira doon, saka sila sasalakay. O tama naman pala. No, pasensya naman, no? Kaya dapat itong mautak ang ating PCG at AAP, dapat kung magre-resupply may maiiwan doon. Patunay na atin yun. Bantayan yan. Kasi they gonna script in. At anong gagawin? Sa pagkakaalam po nila, ang ginagawa nitong mga Chinese ay kinakalap yung marine life doon sa tubig. Yung mga corals, ano nangyari, ha? Okay? O sabi, di ba? Minomonitor kung ano ng condition ng coral life. Dito po sa balita ng GMA News Online, massive coral harvesting occurring along Rosal Reef in West Philippine Sea, AFP says. O ayan, balita po yan, latest September 16. O, isa po ito, tweet yata ito nung JP Soriano. Ayan po, patunay lang na napag-alaman na po ng AFP. O, they confirm they were cases of massive coral harvesting along Rosal or yung Iroquois Reef in the West Philippine Sea. Kakahiya, no? Itong mga Chekwa na to, dapat sinusumbong yan sa mga international body, lalo na to, kaya nga sabi ko sa inyo, maritime life, sinisira nila paski na sa tubig pati. Nananahimik yung mga corals doon, pinakialaman, iniwan, sinimot, di ba? Ito po sabi ni Western Command Commander Vice Admiral Albert Carlos, said the military sent out its divers after Chinese military militia vessels left the swarm area to do underwater survey. Quote, ang nakita namin, wala na yung mga corals, nasira na yung mga corals and may debris. Oh, di ba? Kita nyo ang kagaguhan, ang kabalbalan? O nasaan na yung mga sumisigaw dyan na Save Manila Bay? Yung mga progressive group, activist groups. Doon kayo magprotesta sa West Philippine Sea. Dahil sa atin din yun. Sinisira nitong mga Chekwa na ito na nagkukunwaring mga fishing vessels, pero sinisira ang buhay sa ilalim ng tubig. Sinisira rin ang kalikasan. Nasaan kayo? Dapat magprotesta kayo dyan sa Chinese Embassy. Hindi kayo nandoon sa Manila Bay. Hindi kayo nandyan sa kung anumang departamento ng ahensya. Pumunta kayo. Kayo kung totoong environmentalist kayo to protect the nature, to protect the environment. Bakit hindi ba atin ng West Philippine Sea sinusuko nyo? Samantalang meron tayong magigiting ng mga sundalo at Coast Guard na kayang itaya ang buhay, maprotektahan lang natin ang atin. Doon kayo magprotesta, nakita nyo, binasa ko ayan po yung report ng AFP. Ano pa sabi ni Mr. Carlos, ni Vice Admiral Carlos? We are coordinating with scientists, experts to do their assessment of the area. Nakita nyo? Yan po larawan, courtesy of Ted Cordero sa kanyang Facebook ba? X, no? Si X, formerly Twitter. Ayan.
Look, damaged coral reefs found by the AFP after a swarm of Chinese fishing vessels left the Rizal Reef in the West Philippine Sea. Kita nyo ang kagaguhan nila? Mga balahura. O eto po ha? Ang sabi pa, suspetsa pa lang natin. We are not saying they. Oh, siyempre, etong ating AFP, PCG, hindi magbibigay ng statement niya. Sino ba naan doon? Di po ba? Sino ba naan doon? Na nakita nyo sa aerial view nyo. Di po ba? Siyempre, ito magiging safe ito. Baka hindi lang coral reef ang hinaharvest nila. Kaya dapat talaga, mga kababayan, hingi tayo ng tulong sa ating mga kaibigan na gusto namang sumuport at magbigay ng tulong. Yung kay Mr. Senator WTF, hindi ko po maintindihan ang kanyang logic. Right now, we need all the help, all the aid ng mga gustong tumulong sa atin, tanggapin natin hanggang sa maging malakas tayo at tumayo tayo sa sarili nating paa. Wala pong isang bansa na talagang tatayo sa sarili niyang paa. Tingnan mo, Russia, nanghingi ng tulong sa North Korea. Di po ba nakipag-alyansa sa China? Oh, masama ba yun? Masama ba tayo na i-document lahat to with the aid of our gustong tumulong na ibang bansa? Hindi naman po yan act of war. Walang act of war dyan unless somebody fired their guns already. Yun ang act of war. Hindi nga nagdi-declare ng war eh. Ang China, di sana nag-declare na siya ng war sa Amerika nung nakita nila yung eroplano lang, na, nagpipicture o surveillance. Sana na sila, nag-file na sila ng act of war yan. Sobrang mag-isip kasi si Mr. WTF eh. May pinoprotektahan eh. Ano ba pinoprotektahan mo talaga? Nakakahiya naman. Tuloy pa natin mga kababayan, dagdagan lang natin, no? Diyan sa ating West Philippine Sea, sa Coral Reef. O ito po, dagdagan natin. No, talagang gatungan na natin ito. Paramihin natin yung kaalaman para malaman ng ating mga kababayan na itong mga tsekwa na ito ay ano ang ginagawang pambababoy sa ating West Philippine Sea. Sa ulat po ng Abante, China nilimas mga coral sa Rizal Reef. Yan na po ang sabi dito, binabasa ko lang. Kinumpirma ng AFP, Western Command, na mayroong malawakang pang-harvest ng mga coral sa Rizal Reef sa West Philippine Sea. Ayan. Nakita namin wala na yung mga corals, nasira na yung mga corals and may debris. O di ba? Inulit ko lang, binasa ko lang sa inyo ulit. Pero suspect siya lang naman, allegedly. O pero evident naman sa aking opinion, mga kababayan, evident naman. Di ba? Kawawa tayo, binubuli talaga tayo ng China. Grabe. Tapos may mga kababayan tayo na cozy-cozy pa diyan sa mga Chinese na yan. Hindi ko alam. Ang galing talaga nating magpauto, no? Sa ngalan ng ano? Wala. Hindi talaga tayo po-progress kasi watak-watak eh. Kung yung mga Chinese nagkakaisa sila dun sa ng kanilang gobyerno, tayo hindi. Ay hindi, ganito eh. Ay hindi, kasi mga personal interest eh. O eto po, sama natin ito sa ulat ng ABS-CBN News. Philippine Coast Guard wants more radars, ships in West Philippine Sea. Correct. Ako, agree po ako dyan. Sana po, no, kung meron mang pondo, no, magkaisa ang ating mga lawmakers na yung mga pondo nyo po, kung pwede nyong bawasan, i-donate nyo dyan sa ating defense, sa ating Coast Guard. It's about time palakasin natin yan. Di po ba? Kung ang lalaki ng mga budget ninyo minsan palpak naman kayo. O tulad ng sa DOTR, continuous, flood control program, putik. Ilang taon na, puro baha pa rin. Konting ulan lang, habagat lang, monsoon rain lang. Babaha na. Di po ba? Kung ano-ano. O bakit ito hindi nyo bigyang pagpapahalaga ang ating defense, ang ating Coast Guard? Di ba? O, ito po, sabi po ni Philippine Coast Guard Commodore spokesperson J. Tariela, ito, matapang ito. Matikas po talaga ang dila nitong si Commodore Tariela, ano? Ito po sabi niya, our strategic use of technology has allowed us to counter China's action.
We have relied on underwater cameras to show not just China's blatant disregard for international law, but also they incur damage to the environment. O ayan, Robin ha, tandaan mo, blatant disregard for international law. O sana ma-realize mo na yung ginawa mong pagwawaw ha, sarcasm at parang pang-iinsulto sa ating mga opisyal ng Coast Guard at sa isang political analyst o scientist, hindi po maganda sa pandinig po ng mga karamihang Pilipino. Kasi nga po, siguro tama ka, ayun ang alam mo, base sa international law. However, ayan, inulit-ulit, blatant disregard for international law. Yun sana, ganun po ba? Sana ganun, kasi pong pagkakaalam ko, sana ganun na lang, hindi yung nagmalaki ka pa eh. Sana tinanggap mo na lang yung paliwanag nitong mga opisyal ng Coast Guard kasi sila pong nakakaalam niyan. Ay, naku, Robin naman, di ba? Instead of engaging in a direct confrontation, we capture the incidents through cameras and drone shots. The photos we released to the rest of the world cause greater diplomatic harm to the Chinese. Ayan. Tama po naman. I-document po ng i-document hanggang makumbinsin natin ang buong mundo except yung allies nila that China is being so disrespectful, being so arrogant, no, sa mga international law and to its neighboring countries. Ang tingin po nila, we are just renters to this karagatan. Ngayon kung gusto nilang manghimaso kasi sila po yung landlords, kayang-kaya nila kasi amin yan eh. Tenant lang kayo diyan. Yun po yung isa sa mga analogy ko, no? Pasensya naman po, no, kung may natatamaan, no, kung yung mga pro-China kayo. Hindi ang maganda, give up nyo na lang yung citizenship ninyo. Magpa-Chinese na lang kayo, punta kayo sa Chinese embassy dyan. O gusto ko na lang maging Chinese, pwede ba doon na lang ako? Kasi mayaman kayo, sa inyo ang buong karagatan ng South China Sea. O baka may iniisip nyo, gusto nyo mag-stay sa Pilipinas kasi sasakupin na ng China ang Pilipinas. Sa bagay, ang dami po dyan ng mga sinasabi nilang Chinoy sila. Pero ang tanong, nasaan ang alliance ninyo? Nasaan ang loyalty ninyo? O eto po, may hamon po yung number 1 senator ninyo, si Mr. WTF, no? Sa news ng Abante. Ito po, talagang hindi ito magpapakumbaba sa sinabi niya doon sa inasal niya doon sa hearing ng depensa ng PCG, no? Saka doon sa isang political analyst. Matapang po talaga ito si Mr. WTF number 1 senator, no? Robin, hinamon matatapang na Pinoy. Ayan, hinahamon niya po ang mga matatapang na Pinoy. Sino bang matatapang na Pinoy? Lahat naman matapang. Ala naman duwag eh. Pagdating sa nasyonalismo at patriotismo, lahat ng Pinoy lalaban yan. Kasi gusto natin ng kasirinlan. Gusto natin na magkaroon tayo ng freedom. Hindi tayo pasasakop sa isang gobyerno na ang ipapairal ay isang autocratic. Tama ba yun? Dictatorship. Kasi sabi nila, ayaw nyo na yan eh. Hindi kayo pasasakop nang hindi nyo ma-enjoy ang 100% freedom. Lalabas at lalabas ang tapang ng mga Pinoy. Kaya mo silang hamunin, Robin. Kung matapang ka, di matapang ka. Sumama ka, give up mo ang pagiging senador mo, sumama ka sa Coast Guard. Bantayan mo ang ating West Philippine Sea since matapang ka naman. Pakita mo yung tapang mo hindi sa Senado. Doon, sa West Philippine Sea. O, sabi niya dito, dami ng matatapang, handang-handa na sa konfrontasyon. Sobrang motivated, naghahanap na ng away. Inaasahan namin kayo sa panukalang mandatory ROTC. O, yan pa daw po. Isa pa, habang sinusulong nila ang mandatory ROTC, isabay na rin ninyong pumasok na lang kayo sa military service. Kung mag-enlist na tayo. No, habang inaantay natin kung papasa o hindi ang ROTC, mandatory military service, mag-enlist na kayo sa Armed Forces of the Philippines. Ayun naman pala. Yun naman pala ang isa sa choice. No? Kung matapang kayo,
Eh, paano po yung hindi matatapang? Ano gagawin? Kung matapang lang kayo, kung matapang po kayo, yun ang sabi po ni Mr. WTF, no? Mag-enlist na po kayo sa ating AFP habang inaantay nila kung maa-aprobahan o hindi ang ROTC. Ah, di ba? Kaya pasok na kayo kasi si Robin ay reserve. Ano siya, officer siya sa army, kapitan. Oh, kung sakasakaling mangyari hindi naasahan, eh sasabak 'yan, matapang 'yan eh, 'di ba? Andres Bonifacio nga 'yan, 'di ba? Siyempre kapitan siya, officer siya. Oh, at tanong, sasama ba kayo sa laban sa kanya? Siya mamumuno sa inyo. O kayo po, ano po ang masasabi nyo? O halimbawa, isang platong kayo dyan. Si Robin ang mangunguna sa inyo. O ano na? Ayan na, hinihikayat niya po lahat ng matatapang na Pinoy na mag-enlist sa AFP. Ano yung AFP natin? O? Army, Navy, Air Force, Marines. O yan. Habang inaantay daw po ang pag-aaproba ng ROTC. Siyempre, laban daw, laban lang, 'di ba? Sabi nga ni sino ba 'yon? Si yung sa TVJ8, laban lang. Anak ng show pa, imbis na talagang humahamon pa, matapang talaga si Mr. WTF. Okay? O kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan, no? Na itong China talagang totoo yung sabi ni DND chief, expansionist. Now they are encroaching and destroying marine life dyan sa ating mga isla dyan sa West Philippine Sea. No, at ito namang inyong number 1 senator, si Mr. Wonderful Tonight, F, no? Naghahamon po ng matatapang na Pinoy. Matatapang daw. O paano na yung mga hindi matatapang? Tulad ni Ellen. 11 lang. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.